Sumicha. Hi guys, hello everyone. Happy weekend to all of you guys. Yes, I'm done my work. So, nandito na ako sa bahay. I mean sa parking lot namin. So, nagpahinga muna ako. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys ang aming harap. Yan. I mean, likod namin pala ito. Likod. Kasi dito ako nagpark sa special dahil puno na. So, hindi nagsialisan yung mga tao. Kaya, wala na ng parking lot. So, saglit lang ako umalis. I mean, so 3 hours half din yung work ko. Sunday. So, ayun guys. Nakakapagod. Walang pahinga. Ang partner ko guys ay supervisor or panjangnim yung partner ko kapag Sunday. Kaming dalawa. Panjangnim siya ng Sebyuk. Early morning pumapasok. So ayun, kaya kakapagod. Kapagod din, pero kasi ginagrab ko kapag may work sa sa company ng Sunday kasi kailangan ko nang talagang alam nyo naman from the start ang trabaho namin. If may Sunday talagang ako talagang naka-assign talaga ako every Sunday na work talaga. So ayun guys, may isi-share lang ako about sa dito sa Korea. Pag college yung anak mo is yes, talagang totoo pala na million money ng Philippine money ba ang magpaaral ng college. Yes. Kasi dati guys, naririnig ko lang. So, ako naman, kumbaga, pinapakinggan ko lang yung mga sinasabi ng mga ibang Pilipina noon. So, ngayon, it's time na yung aking pangalawa, kasi yung anak ko tapos na ng college, yung aking first born, finish college na, then the second is college now, then yun. So ngayon ko na kumbaga tama yung sinabi nila. So let me see from the start, kasi malalaman ko kung how many millions ang magpaaral ng college. Kasi ngayon pa lang, so enrollment pa lang 100,000 ang aking nabayaran. So kaya sabi ko, maka-counted ko yan from 1 year kasi ilang yan, 2 sem, 'di ba? So kung how much ang na waste kong money sa aking pangalawa, kasi panganay ko finish college na, sa pangalawa ko din yun. Kasi ngayon, kumbaga ngayon na sabi ko, totoo nga, ako na ngayon makakapagsalita na totoo nga talaga, pag magpaaral ka ng college is million talaga ang pera mo. Kailangan, di naman sa mayaman ka, kailangan na meron ka talagang sa anak mo pagpaaral. Tapos eto na nga guys, talagang very work hard mom talaga ako. Why? Kasi ang aking pangalawa college, then I'm alone. Nag-iisa akong nagpapaaral ng college ko dito sa Korea. Just imagine, may asawa ko pero wala siya ng ganong pag-iisip na mapaaral ng anak namin ng college. So ako, I decide, kaya I will do my best as a mother, as a mom, para mapaaral ko talaga yung aking pangalawa. Kasi gusto niya talaga, ayaw ko naman nabiguin siya, pero sabi ko, okay anak, sabi ko, I will do my best, sabi ko, para mapaaral kita ng college. Kasi kumbaga naisip din niya, ikaw nga ma, dati college ka rin so si ate college din tapos ako hindi magka-college din. Ngayon ang bunso ko, after niyang graduate, pwede na siya mag-work sa office. Matalino malat sila. And I really thanks God, kasi all my kids is so very bright or intelligent. Tama ba? Yan.
ayun na. And then, sabi ng bunso ko din, ma, pag kung mag-college din ako, wow. Sabi ko, anak, let me see. Sabi ko, pag si ate din, si panganay ko na makapag-work na, sabi ko, mag-help each other muna tayo sa pag nag-college na si bunso. Kasi sila tapos na eh. Pero I know na sabi ko tapos na yung pagka-Korean citizen mo din, sabi ko dun sa panganay ko. So, makakapag-work ka na, and then yun. And then, kasi si Unjong, pag ay yung aking pangalawa is pag nag-finish college na yan, mag-intern man si bunso ng college, siya ay pag-graduate na. So, ayun. Yan ang pinag-isipan ko, guys. Kaya sabi ko, sa akin ngayon yung work ko kasi wala kaming overtime. So, kaya nag-iisip ako ng another mapag-sideline kong work or mga albag ganyan. Even though I am a regular sa company, pero need ko pa rin mag-extra. Kasi, napakahirap talaga, guys, na yung nag-iisa kang mag-decide na magpaaral ng anak mo. Ang hirap talaga. Pero sabi ko, kaya ko to. Kaya ko. Basta sabi ko, iniling ko lang kay Lord na bigyan lang ako ng Thank you for watching.